Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sige po, sabi ko sa ating title, The Fatherly Fatherhood. Amen? Sino po yung tinutukoy po dun sa taas na Father? The Fatherly Fatherhood. Of course, our Father who is in heaven. And fatherhood, tayo po yun, kayo po pala, mga tatay. Kung paano po maging tatay ng katulad po ng ating tatay na nasa langit. Amen po? Naunawaan po ba natin? Fatherly fatherhood. Bakit po tayo nag-arrive dyan po sa title na yan? Kasi sa aking Bible reading po, Psalms chapter 127, so nung sinerch ko siya, wow, sabi ko para pala doon sa pamilya. Pang-pamilya pala doon chapter na to. So sabi ko, tamang-tama para sa Father's Day. At syempre, pag sinabi pong fatherly fatherhood, of course, wala pong iba na tinutukoy po natin dyan na fatherly kung hindi ang ating pattern ay walang iba kung hindi ang pagkaama ng ating Diyos Ama. Na siyang tutularan po natin. It will, a man that reflects the heart of God. Amen? Katulad po ni King David, a man after God's own heart. Pero tayo po bilang ama, dapat nakikita po sa atin, nagre-reflect po sa ating pagkatao, ang puso ng ating Panginoong Diyos. Kung paano po tayo tinawag. Ang pagiging tatay, ano po, is a calling. Pakisabi nga po sa katabi, ang pagiging tatay is a calling. Amen. It is a calling to be a father. But it is a noble task to be a fatherly father. Amen po, to be a biblical father. Marami po mga tatay, mga iba gusto man or hindi. Amen po. Naging tatay kahit wala sa plano. Naging tatay na instead na matuwa, parang pinagtakluban ng langit at lupa nung nalaman na buntis. Amen po. Nabuntis si girlfriend, hindi pala asawa or si girlfriend lang. Amen po. So, kumbaga, tayo po lahat, pwede po tayong maging tatay or nanay. I mean, kayo po mga lalaki. Pwede po kayong maging tatay. Amen po. Pero, hindi po lahat ay kaya pong maging tatay ng katulad ng tatay natin na nasa langit. Amen po. Kaya po, how to be a fatherly fatherhood. How to be a fatherly father. Amen po. Kaya sa ating title, sa ating key verse po, sige po, pakita po natin. Psalms chapter 127 verse 1. Basahin po natin muli. 3, 2, 1, go. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Amen po. So actually, ang pagbubulay-bulayan po natin ay from verses 1 to 3.
So kaya dito po makikita po natin na sinabi po, sige po, next slide po. So isa-isahin na po natin. Ang sabi po dyan, unless the Lord builds the house, malibang ang Diyos ang magtatag ng bahay. Amen po. Of course, siguro isipin natin, tayo naman na nagtatag ng ating mga bahay. Amen po. Or kung dito sa Japan, tayo yung nagbabayad ng mungupahan. Pero ito pong sinasabi po na builds the house, it pertains po in building a family in the house, in the home. Amen po. Kaya dito po makikita po natin ang sabi, unless the Lord builds the house, ano po? The house built here is actually a family. Ito po actually ay family po ang tinutukoy. Itong Psalms chapter 127, ito po ay sinulat po ni King Solomon. Amen po. A Song of Ascents by Solomon. Amen. Kaya po ang sabi po, it is sige po, sabi po dyan, basahin lang po natin. Marami pong mga commentaries po na nag-strike po sa aking puso. Sabi po, sige, basahin po natin, 3, 2, 1, go. No house building is successful which leaves God out of account. How have we seen men build only houses with care and at great cost, only to see them crumble to pieces because God was forgotten. Amen po. Kahit gaano man po kaganda ang bahay, kung sa loob naman po ng tahanan ay hindi po nagkakasundo-sundo ang bawat miyembro ng pamilya, eh baka hindi na po hindi na po magkikitaan. Amen po. Any house we build, our life, our family, our identity. Ang sabi po, magko-collapse pagka po wala ang Diyos sa ating mga puso, sa ating buhay, sa loob ng ating tahanan. Amen po. Pag minsan po ba, pinagpipray po natin, Lord, I pray na sa bawat kanto, sulok ng bahay na ito, pagpasok pa lang ng mga bisita, maramdaman na agad ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Holy Spirit. Amen po. Nananahan po ba ang ating Panginoon sa loob ng ating pamamahay? Kasi sabi po, true fatherhood begins with God Himself. Amen po. True fatherhood begins with God Himself. Siya po nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng direksyon, ng stability sa atin, sa ating mga bahay-bahay. Diba? Ang dami pong magagandang bahay, pero nawawasak. Amen po, hindi man literal na nawawasak ng mga lindol, ng mga bagyo, pero alam po natin, wasak ang pamilya. Amen po, bakit? Kasi hindi ang Diyos ang sentro ng pamilya. Hindi ang Diyos ang sentro ng tahanan. Ang bahay kahit gaano kaganda kung hindi pinapanahanan ng Word of God. Ang sabi po, unless, amen po, unless God builds a house, amen po, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Wala pong kwenta. Lahat, di ba po, meron po tayong kasabihan, aanhin ang bahay na bato kung ang nakatira naman ay wow. Amen po, ibig sabihin, gaano man kaganda yung tahanan mo, kung kwago ka naman. Bakit wala? Amen po ba? At ano po ang sabi po, Psalms chapter 127 verse 2, ang sabi po dyan, in vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Sino po sa atin ang gumigising ng maaga? Amen. Diba? Ang aga ng call time sa trabaho. Lalo na yung mga nagtatrabaho sa Gemba.
na kailangan pa silang pick upin ng kanilang mga amo, sabay-sabay pang pupunta sa site. Amen? So napakaaga. Tapos, late pang uuwi, late pang matutulog. Amen? Late na nga uuwi, late pang matutulog kasi Facebook pala. Hindi na malayo. Pagod na nga puro pa cellphone. Amen? So, in vain you rise early. So, dito makikita po natin, and take note po to those he loves. Dahil ang nagsulat po nito ay si King Solomon. Alam po ba natin yung totoong pangalan po na dapat ay pangalan po ni King Solomon? Alam po ba natin? Diba yung sabi, those he loves, his beloved. Ang pangalan po na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Solomon ay Jedidiah. Jedidiah, sige nga po, pakita po natin, his beloved, ang sabi po, sa iyan po ay New International Version, those he loves, sa New King James Version, his beloved. Solomon's other name, Jedidiah. Amen po, God's darling. Pero ang sabi po, naisulat ko po ba 2 Samuel chapter 12, verse 24 to 25? Ang sabi po, then David comforted his wife Bathsheba. Parang naisulat ko. Ayun. So, sige po, basahin po natin. So, she gave birth, si Bathsheba po yan, to a son. Sino po yan? Si Solomon. And they named him Solomon. The Lord loved him. And because the Lord loved him, He sent forth through Nathan the prophet to name him Jedidiah. Amen po. Nang ibig sabihin, the Lord loved him. Amen po. The Lord's beloved, Solomon. Amen. At alam po natin, si King Solomon, siya po yung nagsulat ng Book of Ecclesiastes na sinabi niya, meaningless, everything is meaningless. Amen po. Na anumang pagpapagal natin sa mundong ito, kung tayo po ay malayo sa Diyos, kung lahat ng ginagawa po natin ay hindi naka-attribute sa Lord, hindi po naka-dedicate sa Lord, lahat po ng yan ay meaningless. Pakisabi po sa katabi, meaningless. Lahat ng ating pagpapagal. Of course, hindi po dito sinabi, yung sinabi po na in vain, rise early and stay up late, toiling for food, wala pong masama sa pag-hard works, sa pagtatrabaho ng talagang ng may pagsusumikap. Dahil alam po natin sa Book of Proverbs, marami pong mga sinulat si King Solomon regarding po sa hardworking. Pero ano po ang point? Ang point po is yung pagtitiwala natin sa ating mga sarili at hindi sa Diyos. We rely on ourselves and not to God. Na pag minsan dahil hindi po nakukuha yung output na gusto natin, naiinis tuloy tayo. Amen po, Lord, bakit ganito? Amen po ba? Bakit ganito yung kinalabasan? Kasi hindi ka nag-consult sa Lord. Lagi kang dumidepende sa iyong sarili. At ang sabi po, long hours, sige po, basahin po natin, long hours do not mean prosperous work. The evening meal may be put off till a late hour, and when the toil work man sits down to eat, he may eat bread made bitter by labor, but all is in vain without God's blessings. Amen po, without God's blessings. Lahat po ng pinagpapagal natin, pag hindi po yan galing sa Lord, ang sabi po is, everything is in vain. Amen? At sige po, ano po yung isa pa po na sinabi po ni Van de Meren, ang sabi po, the higher way of life begins with trusting the Lord in one's word. So, dun pa lang. Amen po. Yung level ng ating buhay, it is not by striving harder, pero ito po yung pagtitiwala po natin sa Diyos. Malalaman po natin kung ano po yung ating purpose, kung ano po yung direction na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi po, the higher way of life begins when trusting the Lord. At alam po natin, Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
Magkapatid po yan, Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do. He will establish your plans. Or sa ibang translation, He will establish your path. Amen po. At ano pa po, ang sabi po dyan, sleep. Di ba? Napaka-importante po ng sleep. Agree po ba tayo? Sino sa atin ang kumpleto ang tulog ngayon? Sana Wala nagtaas ng kamay? Wala po nagtaas ng kamay. Isa pa, sino po kumpleto ang tulog sa atin ngayon? 8 hours sleep. Wow, sana Bakit kaya? Bakit kaya? Ano kaya pinagpupuyatan? Dahil ang sabi nga, napaka-importante po ng tulog. Naranasan na po ba natin? Masakit ang ulo natin. Pero pag tinulog mo, pagkagising mo, okay na, wala na yung sakit ng ulo. Amen po. Or yung wala kang makain, itulog mo na lang. Pero pag gising mo, gutom ka pa rin. Yun ang katotohanan. Amen po. So, napaka-importante po ng pagtulog. Amen po. Pero ang sabi po, the Lord grants sleep. Amen po. The Lord grants sleep to those He love. Ibig sabihin, hindi po kalooban ng ating Panginoon na sagarin po natin ang ating mga katawan, ang ating mga sarili. Amen po, hindi po kalooban ng Lord na tayo po ay laging pagod ang ating isipan. Amen, ang ating mga damdamin at ang sabi po ni Mayor, sige po, be gone, dull, worrying care. Jesus, give me sleep and in sleeping, give me my heart's desire that I may awake and be satisfied. Amen. Ako po meron pong point ng aking buhay na talagang hindi ko po alam bakit po ako nagkaroon ng insomnia. Pero ako po yung tipo na masandal ay tulog. Diba? Masandal ay tulog. Pag sa computer, sa harap na po ng computer Pag minsan nababagsak ko yung mouse. Kasi napapaisan ka. Amen? Pero meron po talagang time na bigla ako hindi talaga ako makatulog basta-basta paggabi. Kaya ang ginagawa ko po kung ano-ano po yung mga binabasa ko. Amen. Hindi po Facebook, hindi po pocketbook, hindi po magazine. Amen po, Bible, or ano po yung mga questions po patungkol sa Bible. Amen. So siguro ginamit din po siguro ng Lord yun sa akin na yun ang gawin kong pampatulog hanggang sa makakatulog na ako. Amen po. Pero bago ako makatulog, talagang pagod na yung mata ko. Hindi po yung pag nagbasa tayo ng Bible one verse pa lang tulog ka na. Hindi po yun mga kapatid. Talagang siguro sinadya talaga ng Lord na pahabain bago ako dapuan ng antok. Amen po. At ano pa po, Psalms chapter 127 verse 3, ang sabi po dyan, children are a heritage from the Lord, offspring a reward from Him. Amen po. Ang mga anak ay pamana ng Diyos, reward ng Diyos sa bawat, sa bawat ama, sa bawat ina. Amen po. Sa bawat isa sa atin, alam po ba natin ang kauna-unahang utos ng ating Panginoong Diyos? Ayun. Diba? Go! And amen po. Hindi po go and make disciples of all nations. Hindi. Go and multiply. Amen po. Go and multiply. Magpakarami kayo. Amen po. Siyempre kailangan babae, lalaki. Amen. Hindi po pwedeng babae, lalaki. Hindi tayo dadami, mga kapatid. Amen po. So doon pa lang, nilalabag na agad ang kauna-unahang ever command ng ating Diyos. Go and multiply. Amen po. Go and multiply, mga kapatid. So kaya children are heritage and reward. At ano po ang ating next verse? Ang sabi po dyan, kay Clark, ang sabi po ni Clark, and He, God, who gave them children, will feed them, for it is a fact, and the maxim formed on it has never failed. Wherever God sends mouths, He sends meat. Amen po. Ano pong ibig sabihin nun? Ang Diyos ang siyang nagbibigay
nagre-reward, nagre-regalo ng mga anak sa atin. Kaya po sa amin, ako po personally, kay Baby Elijah, talaga pag nagpe-pray po talaga ako, ang lagi ko po sinasabi, Lord, ang inyong regalo sa amin. Amen. Ang inyong regalo sa amin. At nung time po na ako po ay wala pong trabaho, pero syempre, tumatakbo po ang taon. Hindi na po tayo bumabata. Nag-expired si Matres. Amen? Pero wala kang trabaho. Parang sabi ko sa isip ko, ang sabi ko pa, hindi, kailangan ko muna makahanap ng trabaho. Pag nakahanap ka ng trabaho, kailangan mo pa ng 1 year muna. Sabi nga nung kausap ko na, teenager lang. Teenager lang. Pero until such time, biglang may kumurot sa puso ko na sabi, may nabalitaan ako na nabuntis. Parang kumurot talaga sa puso ko. Sabi ko, Lord, parang gusto ko rin. Gusto ko rin magkaanak na Lord. Yung condition namin na wala akong trabaho, sabi ko, Lord, I know you will provide. Amen. God will provide. So, for the longest year, kasi si Kuya Aris po ay na-lockdown pa sa Pilipinas ng 2 years. Tapos pagbalik dito, ay siguro dahil masyado akong pagod doon sa dati kong trabaho. Kaya siguro pinagpahinga ako ng Lord. Nawalan ako ng trabaho. Tapos, pero yun nga, ang sabi ko, paano magkakaanak? Wala kang trabaho. Siyempre, kailangan magkaroon ng buhay. Amen? Pero nung sinabi ko, sige Lord, you will provide. Amen. That very month, ng March, and then nung first week ng April, nag-pregnancy test ako ng positive. Amen. Nakuha po natin. Check po Hindi po bibigay ng Lord sa atin pagka Checkmate na. nag-aalinlangan po tayo. Pero nung time na sabi ko, Lord, gusto ko na. Hindi na po pinalampas ng Lord. Kasi siguro baka the following month, magbago na naman ang isip ko. Praise God, at never po kami sinabayaan. Amen. Kaya sabi ko, wherever God sends mouth, He sends meat. Amen po. Tayo pong lahat ay regalo po tayong lahat ng Diyos sa ating kanya-kanyang mga magulang. At hindi po tayo ireregalo ng Diyos kung wala pong ipapakain sa atin ng ating mga magulang. Amen? The Lord will provide dahil ang sabi nga po, sige po, ang sabi po ni Spurgeon, He gives children not as a penalty nor as a burden, but as a favor. They are a token for good. If men know how to receive them and educate them, they are doubtful blessings only because we are doubtful persons. So it is in the matter of our mind. Ayun, kuya. Amen po. Pero ang Diyos, ang mga bata po, hindi po yan penalty sa atin. Amen po. Hindi po yan burden sa atin. Although we know na pag ikaw po ay naging nanay na, naging tatay na, ibang-iba na po talaga yung mundo mo. Marami ka ng mga nagagawa dati na hindi mo na nagagawa ngayon. Amen. Bakit? Kasi mas priority mo na ang iyong pamilya. Amen. And to sum it up, Psalms chapter 127, na ang nagsulat ay si King Solomon, di ba? Na patungkol sa pagbibuild ng house, pagbibuild ng family. Siya kaya, ilang kaya ang pamilyang meron siya. Di ba? Meron siyang 700 wives and 300 concubines. Masay sila yun sa atin ngayon. Amen po ba? Diba? Meron coming from King Solomon sa tinuturuan tayo na unless a house is built by the Lord, the builder is in vain. Amen po. At ano po? So paano po natin masasabi? So dito na po tayo, the fatherly fatherhood. So na-establish na po natin ang foundation. Ngayon, paano po kaya? Paano po tayo makaka-relate doon po sa ating title, the fatherly fatherhood? Basahin po natin, being a father like our Father. Ang bilis ng ating ano. Being a father like our
Father, maging katulad po tayo ng mga tatay. Maging tatay kayo katulad ng ating tatay na nasa langit. Amen po ba? Sa paraan. Of course, i-base po natin yan sa kung ano ang Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Being an unselfless provider. Amen? Di ba? Kahit wala na tayong lakas, na alam mo sa Pilipinas, ikaw lang ang inaasahan. Gagawin mo ang lahat. Amen po. Huwag na, di ba haling ikaw na magkulang ng itlog araw-araw. Di ba? Huwag lang sila. Amen? Na pagkatatawag yung pamilya mo, ilalabas mo kunwari yung isang legs ng chicken. Pero pagkatapos, babalik mo yung sa ref. Wala may itlog lang pala. Amen? So talagang kaya po natin mag-sacrifice. Amen po. Through provision, ano po, mas inuuna po natin yung pangangailangan ng iba kesa sa pangangailangan po natin. Amen. Amen po. At alam po natin ang ating Panginoon, ginawa po niya yan sa atin, ang ating Diyos Ama. Ginawa po niya yan sa atin. Ano po ang naging kapalit? Ang kanyang kaisa-isang buktong na anak. Amen? Para lamang po tayo being poor, we became rich. Tayo po'y mga mahihirap. Pero ginawa tayong mayaman ng ating Panginoon. Hindi man po dito sa lupa. Nandun sa langit ang ating kayamanan. Amen po. Kaya sige po, sabi po, next verse po natin. Romans chapter 8 verse 32. He who did not spare His own Son but gave Him up for us all. Ano po sabi dyan? Will He not also along with Him graciously give us all things? Naibigay na nga po niya ang kanyang, ano po, ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Kaya kong ibigay lahat ng Diyos ang kailangan natin bilang tayo ay kanyang mga anak. Amen? Tayo, ganyan din po tayo sa ating mga anak, sa ating mga asawa, mga pamilya. Amen? Lalayo na nga tayo sa kanila eh. Diba? Ano po ba tawag dito? Magpe-petix-petix pa po ba tayo? Diba? Siyempre, wala po tayong hangad kung hindi ma-shorten yung panahon para sila po ay makasama po natin muli. Amen? Lahat po ng kaya natin gawin. Amen po? Mag-ipon. Amen? Dahil sasabihin natin, ayoko tumanda dito sa Japan. Mahirap tumanda dito. Gusto ko pag tumanda ako sa Pilipinas. Diba? Kaya gagawin po natin ang lahat. At of course, Matthew chapter 6 verse 31 to 32, ang sabi po dyan, so don't worry about these things, saying, what will we eat, what will we drink, what will we wear? These things dominate the thoughts of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. Pakisabi po, unbelievers. Pakisabi po sa katabi, hindi ikaw yan. Amen po? Kaya hindi po tayo nag-aalala. Amen po? Hindi po tayo nag-aalala sa lahat ng ating mga kailangan. Dahil alam po natin ang ating Diyos ay siyang magpo-provide. Ang ating Diyos Ama ang siyang magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Kakainin, iinumin, susuotin. Amen po? May sumisilip man lagi si Judith, but the Lord is always providing. Diba? May Jonah pa po. Si Ate Judith. Judith kay Ate Judith. Meron pa pong Diba? Sumisilip man lagi si Judith. Hindi si Judy ah. Si Judith. Kilala na po natin si Judith. Diba po? Meron Jonah. Si Judith. Ang dami po natin mga Judith. Ang daming bayaran dito sa Japan. Dami nating utang. Kahit hindi ka umuutang, pero laging may utang na dumarating sa'yo. Nakaka-relate po ba tayo? Diba? Patong-patong sa akin. Grabe ka. Amen po ba? Kaya nga diba, nung namigay ng 10 lapad ng Japan, ng ayuda noong ano ba tawag ito, noong COVID, noong pandemic. Akala nila natin, sobrang blessed. Hindi nila alam kung tutuusin, kulang pa yun sa lahat ng kinakalta sa atin. Amen po ba?
Pero syempre, pag sabi mo, nandito tayo sa Japan. Uy, Japanese. Kailangan nating sumunod. Amen po ba? Nasa atin naman kung gusto natin umuwi ng Pilipinas eh. Amen? So, pakitanong nga po anong gusto mo, Pilipinas o dito? Pilipinas. Di ba? So, at ano po ang sabi? So, katulad po ng Ama na kaya mag-provide ng ating Diyos Ama, Matthew chapter 7, verse 9 to 11. Ang sabi po, which of you, if your son asks for bread, will give him a stone, or if he asks for fish, will give him a snake? Diba, meron po ba sa atin na Ama? Ito po, ano na po to, earthly father. Tayo na po yan. Amen po, mga tao na po yan. Kayo na po yan, mga tatay. Amen, meron bang tatay na nagbiga, nang hihingi, ng tinapay ang anak, bibigyan ng bato? Amen po, meron bang hinihingi ng isda, bibigyan ng ahas? Na ang sabi ng Lord, ang sabi ng, ang nagsasalita po dyan ng ating Panginoong Jesus, na ang sabi niya, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, paano pa kaya ang Diyos ang nasa langit? Ibibigay niya maging ang banal na Santong Espiritu sa mga humihingi nito. Amen po ba? So katulad po tayo ng ating Diyos Ama, na anumang pangangailangan natin, ibibigay po natin sa ating mga anak. Amen po. And of course, tulad din naman po ng ating makapangyarihang Diyos, di naman lahat ng hinihingi natin, binibigay ng Diyos sa ating panalangin. Amen po. Dahil alam ng Diyos kung ano yung mga nakakabuti at nakakasama sa atin. Kaya sa ating panalangin, tatlo po lagi ang sagot ng Diyos. Alam po ba natin? Ano po lagi yung sagot ng Diyos sa ating prayers? Yes, no, wait. Amen po. Yung tatlo lamang po lagi ang sagot ng Diyos sa atin. Immediately, yes, bibigay ng Lord yung panalangin mo. No, kasi alam ng Diyos, makakasama yan sa'yo or makakapagpalayo yan sa Kanya, sa'yo. Amen po ba? Or wait, dahil everything is according to God's timing, hindi po timing natin. Amen po. At ano pa po, ang sabi po dyan, letter B, being a loving disciplinarian. Sino po sa atin ang madisiplina? Meron po ba sa atin ang madisiplina? Sa ating mga anak? Ang sabi po, a loving disciplinarian corrects not to control. Nagko-correct pero hindi para kontrolin, kundi para i-guide tayo, para protektahan tayo. Amen po, protektahan natin ang ating mga anak. So kailangan, pag tayo po ay nagdidisiplina, it comes with love. Kaya po sabi, di ba, do everything in love. Amen? At bakit po natin kailangang magdisiplina? Ang sabi po, Deuteronomy chapter 8 verse 5, know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord your God disciplines you. Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang dito sa mundo. At ganun din ang ating Diyos, Ama, na dinidisiplina din tayo. Amen. Amen po. Dinidisiplina tayo para unang-una ma-shape yung ating mga karakter. Amen. Maitama yung ating mga ugali. Dinidisiplina po tayo hindi lang para maipakitang galit. Diba? Sino po sa atin yung ano ba sa ano yun sa Tagalog? Yung pito pa lang, paswit sa Tagalog. yung pito pa lang, sutsot ng tatay. Itakot na. Di ba? Kasama ko na po nito eh. Di ba? Ayun, simple. Di ba? Kaya tingin pa lang sa mata eh. Di ba? Hindi na kailangan magsalita ni tatay. Hindi na nais. Kasi takot na agad si anak. Discipline with a calm heart. Kailangan po na tayo lagi ay kalmado. Amen po. Kailangan po nababalansin po natin yung pagiging tatay natin na matigas at pagiging tatay natin na ano po mapagmahal. Amen po. Pagiging tatay natin na maalagain
Amen. At Hebrews chapter 12 verse 6 to 7, ang sabi po dyan, the Lord disciplines everyone He loves. He punishes everyone He accepts as a child. So, accept sufferings like a father's discipline. God does these things to you like a father correcting his children. You know that all your children are disciplined by their fathers. So dumadanas man daw po tayo ng iba't ibang mga pagsubok or sufferings dito sa mundong ito, consider daw natin yan na yan ay pagdidisiplina ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung paano ang ating Ama dito sa lupa ay dinidisiplina tayo, kaya tayo nagkakaroon ng takot sa ating Ama. Ganon din sa Diyos na dinidisiplina din tayo para magkaroon din tayo ng takot sa ating Diyos Ama na nasa langit. Amen po. Kaya kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, alam po natin, it is the Lord's will for us to suffer. Amen po. Dahil after all the trials, after all the sufferings, ang lahat po na yan, alam po natin, mga test of faith po yan. Amen? Kaya being a disciplinarian, kailangan po pakita po natin sa ating mga anak, ano ba yung purpose? Bakit mo siya pinapagalitan? Amen? Kailangan may pakita po natin yung consistency po natin sa ating mga anak. Mahal natin, yes. Amen. Pero pag nagkamali, kailangan po nating pagalitan. Kasi sabi nga, habang bata pa, kailangan, dinidisiplina na kasi paglaki niya, hindi na po yan susunod sa'yo. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Sabi po, being a father like our father is to be a future securer. Sino po sa atin ang ngayon pa lamang sinisecure na po ang future? Amen. Ng ating mga anak. Sa pangangasawa eh. Sa pangangasawa. Ngayon pa lamang nagsisecure na siya para daw kung nag-anak na, nag-aasawa Tapos na. hindi rin wala palang kapangasawa. Di ba? Sabi nga po, pag walang ipon, dapat daw po bang magpakasal? Samantalang yung may anak na walang Isa po yan female. sa laging, isa po yan sa laging tinatanong sa marriage counseling or ina-advise. Kasi mahirap po talaga kung wala ka pera. Diba? Hindi mo pwedeng sasabihin, mahal po namin ang isa't isa. Amen po, sabi nga, makakain ba yung pagmamahal kung walang maisasain? Amen. Amen po. So, kailangan secure po muna natin yung ating mga future. Of course, dahil ang mga bida ngayon ay ang mga tatay, kailangan i-secure ang mga future ng kanilang mga anak. Amen. Amen po. Kailangan i-prepare. Kailangan protektahan. Yes. Amen po. Yan po ang puso ng tatay. Amen po ba sa mga tatay? Amen. Ha? Na yung mga anak, syempre hindi po natin alam ano pong mangyayari sa atin. Tulad po na lagi natin sinasabi, hawak po ng Diyos ang pinalikin natin. Amen? Na paggising mo, hindi mo alam kung na kinabukasan, hindi mo alam kung gigisingin ka pa ulit ng Lord or hindi. Diba? Pero paano kung hindi na tayo ginising, paano po yung ating mga anak? Amen po. Na-secure na po ba natin? Ang sabi po dyan, Luke chapter 12 verse 32. Sige, basahin po natin. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. Lord, your God disciplines you. Has been pleased to give you the kingdom. O baka may sumabit siya. So, has been pleased to give you the kingdom. Amen po. Ano po yung kingdom na yan? The kingdom of heaven. Amen. Of course, tayo po, ang pinaprepare po natin dito sa mundo ay material na earthly dwellings. Pero ang Diyos, ang pinaprepare po sa atin ay heavenly dwellings. Amen po. Yung buhay po natin, yung buhay na walang hanggan. Ganyan po tayo hinahanda ng Lord. Sinisecure niya po ang ating future dahil ang future po natin ay sa langit. Or after po ng millennial reign, yung tinatawag po na 1,000 years na paghahari ng Lord Jesus dito sa lupa kasi babalik po muli ang Lord Jesus.
Amen po. After the rapture of the church, magkakaroon po muna ng 7 years tribulation. And then after nun, magkakaroon na po, susunod na po yung tinatawag ng millennial kingdom. 1,000 years na maghahari ang Lord Jesus dito sa lupa. Sa mga na-rapture, during 1,000 years, meron na po tayong mga glorified bodies. Sa panahon na yon, katawang hindi namamatay. Amen po, katawang makalangit. Handang-handa na para dun sa tinatawag na eternal, eternal life. Amen. Take note po, sa panahon po ng millennial kingdom or millennial reign, dalawang klaseng tao po ang nabubuhay. Yung mga iba pong mabubuhay sa panahon ng millennial reign, meron na pong mga glorified body, mga na-rapture na. Meron din pong mga ordinaryong tao pa rin po na katulad natin, na may mga isistilang pa rin at may mamamatay. Amen po. So kaya I pray na sa panahon ng millennial reign, kasama po tayong lahat. Kasi kung wala ka po sa millennial reign, nasaan ka po? Nasa rainy din. Nasaan po tayo kung wala po tayo sa millennial reign? Nandoon po tayo sa impyerno. Amen. So kaya kailangan siguraduhin po natin nakasama po tayo sa mga ira-rapture. Amen. Amen po. At yan po yung inihahanda sa atin ng ating Diyos Ama. Yung buhay na walang hanggan. Amen po. At ang sabi po, Romans chapter 8 verse 17, now, if we are, ang sabi po, children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. So, pinaprepare na po sa ating spiritual blessings, spiritual inheritance, ang buhay na walang hanggan. Amen? At sa atin po, ano po ang pinaprepare po ng ating mga magulang? Ang sabi po, Proverbs chapter 13 verse 22, a good man leaves an inheritance to his children's children. Amen. Amen po. So isipin po natin, yung ating mga magulang sinisecure po ang ating mga future. Future ng mga anak, future ng kanilang mga anak. Amen po. Children's children. Amen. So kaya, we'll make sure po na mawala man po tayo sa mundong ito, kaya pa rin pong mabuhay ng ating mga anak. Amen. And of course, hindi lamang po physical na material ang tinutukoy dito. Bago man po tayo kunin ng Lord, make sure na naipamana na po natin sa ating mga anak yung ating pananampalataya. Diba? Parang katulad po ni Timothy, ang kanyang ina na si Loida, lolang si Loida at ang nanay na si Eunice, or kung sino man yung lola at nanay sa dalawang yun, di ba na ipamana ang kanilang pananampalataya kay Timothy. Amen. Kinuha man na sila ng Lord. Ano po ang nangyari kay Timothy? Naging pastor pa. Amen. Naging pastor pa, young pastor si Timothy. Dahil yon sa mga pamana ng pananampalataya ni Loida at ni Eunice. Kaya tayo po ba, sa mga anak po ba natin, na ipapakilala na po ba natin ang ating Panginoong Jesus? Na kunin man tayo ng Lord, okay lang. Kasi alam natin, magkikita-kita po tayong lahat Amen. sa kaharian ng Diyos. Amen po. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, ito na po yung ating conclusion and application. So, mabilis lamang po tayo. Conclusion and application. Ketsuron to, tekyo. Nalimutan ko, may Japanese. Diba? To be a good father, be like the God, the Father to his sons, earthly sons. Amen po. So para tayo po ay maging mga mabubuting ama, maging katulad po tayo ng ating Heavenly Father.
Amen po. Heavenly Father, na tayo po ay maging mabuting ama sa ating mga earthly sons. Amen po ba? So, ano po yung mga nabanggit po natin? Being an unselfish provider, being a loving disciplinarian, being a future securer. Ano man ang mangyari, alam po natin, yung binild po natin na house, amen po, it is built on the foundation of God. It is built on the foundation of the Lord. Kaya po, ang sabi po, i-treat po natin ang ating, tratuhin po natin ang ating mga anak kung paano po tayo tinrato ng ating Diyos Ama. Amen po. Ang Diyos nag-set po ng example. Follow the Father's example. Sinishape po tayo ng salita ng Diyos. Binabago po tayo ng Diyos. Araw-araw na kanyang banal na salita. So dapat yan din po yung makita sa atin, yan din po yung mag-reflect, makita ng ating mga anak sa atin. Amen? At ano po yung last one po, number, na conclusion and application, to have good father-son relationship. There is no best example but our God the Father. Ay, bakit hindi naka? And the Son Jesus, so capital letter po yan, the Son Jesus relationship. Amen po. The Son Jesus relationship. Wala po tayong ibang best example. Amen. Dahil alam po natin ang Lord, sige po, pakita po natin, next slide po. Dahil alam po natin ang Lord, the Son Jesus, obedience and communication to His Father. Yung pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa kanyang Ama. Nasabi nga, even in His obedience, even death on the cross, na sumunod siya hanggang sa kanyang huling hilinga. Although may time na sinabi niya, Lord, take this cup away from me. Nung alam niya na malapit na siyang hulihin, malapit na siyang patayin, ipapako sa krus, alam niya yung paghihirap na daranasin niya. Sinabi niya, Lord, tanggalin niyo ang kopa ng paghihirap na ito. Pero ito sabi ng Lord, pero hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban mo ang mangyari. Diba? Ganun din po tayo sa ating mga tatay. Diba? Kung meron po yung sinasabing, Mother knows best. So, ganun din po ang ating mga tatay. Amen po. They also know what is best for us. Amen po. Wala pong tatay na maghahangad na mapahamak ang anak. Amen. Although merong mga anak na mga abusado, merong anak na mga minomolestya sa sariling anak. Pero hindi po tayo yun, mga kapatid. Amen po. Narito po tayo sa tahanan ng Diyos kung saan alam po natin kung paano po tayo pinalaki ng ating Diyos Ama. Ganun din po natin palakihin ang ating mga anak dito sa lupa. Amen po. Communication. Hindi po pwedeng mawala ang communication. Kung bakit mo pinagalitan ng anak mo, dapat sabihin mo sa kanya, anak, bakit kita pinagalitan? Diba? Dapat malinaw sa anak mo yun. Amen? At pag minsan, sabi nga, hindi naman lahat ang tatay or nanay ay tama. Pag minsan, dahil lang sa pride ni tatay, ni nanay, pinipilit ang gusto. Pero pag minsan, ang tama pala ay yung anak. At na-realize ni tatay at nanay na mali pala sila, wala pong, hindi po kabawasan ng pagiging tatay or nanay yung mag-sorry po tayo sa ating mga anak. Amen. Amen po. Yung sabihin din natin na, sorry, nagkamali ako. Amen po. Kasi tao pa rin po tayo, mga kapatid. Amen. At hindi po tayo yung nasa sapatos or nasa kalagayan ng ating mga anak. Siyempre, habang lumalaki po ang ating mga anak, nagkakaroon na ng sariling isip. Amen po. Nakakaya na po nilang pumayo sa kanilang mga paa. Kaya napaka-importante po ng communication. Pakisabi po sa katabi, communication. So tayo po na nasa ibang bansa, kumusta po ang communication natin sa ating mga pamilya na nasa Pilipinas? Na nasa or saan mang bansa naroon? Lalo na sa mga tatay, gaano po ba natin kadalas pinupumusta ang ating mga anak?
ang ating mga asawa. Amen? Kasi baka mamaya, dahil sa sobrang pagod, bukas mo na tawagan. Tapos tumipas ang another day, hindi nakatawag. Hanggang sa lumipas yung naging yung linggo. Hindi nakatawag. Amen po? So baka ganun po tayo mga kapatid. Kasi lalo na po, Nasa'yo ka din. ako po kasi, although mami ko yun, pero ikwento ko na rin po. Ang mami ko po kasi nung buhay pa, lahat mini-message ng mami ko. Kahit hindi ako nagre-reply. Kung ano niluluto niya, kung saan siya pupunta, kung anong gagawin niya. Sabi ko nga, kulang na lang pati pagpunta niya ng siya. Pag-jobs niya, i-text pa rin niya sa akin. Lahat talaga sinasabi ng mami ko. Kaya kahit hindi ko kumustahin, alam ko yung nangyayari. Amen po. Kumbaga sa 10 or sa 20 message ng mami ko sa isang araw, ang reply ko lang isa, 2. Amen po. Pero siguro masaya na rin ang mami ko noon kasi syempre nandito sa Japan. Pero bakit ko po ito sinasabi? Nung nawala ang mami ko, Iyak ka gulit mo. doon ako pinaka nahirapan. Kasi ang mami ko lahat, meron pa po kasi akong 2 kapatid. Ultimo mga kapatid ko, kinukwento niya. Kaya kahit hindi ko kumustahin ng mga kapatid ko, alam ko yung nangyayari. Pero nung kinuha ng Lord ang mami ko, wala nang nagkukwento sa akin. Ang mga kapatid ko, hindi ako maalalang i-message. Magme-message pag wala ng allowance, pag wala ng, di ba? So talagang, nung kinuha po ng Lord ang mami ko, yun po yung pinaka nahirapan ako. Sabi ko, Lord, ang hirap pala nang wala ang nanay. Diba? Kaya mapalad po tayo kung meron pa tayong mga nanay, mga kapatid. Pero tayo bilang meron po tayong mga asawa na, mga anak, make sure po na maging constant ang communication po natin, mga kapatid. Kami po ni Aris, siyempre, dahil naranasan po namin maging LDR, noong kami po ay nasa, naipit siya ng COVID Talagang lagi po talaga kaming nagko-communicate. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng walang video call. Araw-araw. Kahit ano yung message. Amen po ba? Di ba? Ganyan po na tayo. Hindi naman yung nakatutok 24 hours yung camera. Hindi naman gano'n. Pero ano po yung point? Kasi napaka-importante po yung open communication, mga kapatid. May time na hindi nag-message si Aris noon, hindi tumawag. Nasaan na siya? Pwede i-crypto ba? Alala ako kasi hindi niya usual na ginagawa. Record mo. Hindi niya usual na ginagawa. So, sobrang anal ako noon. So, kumbaga mga kapatid, isipin po natin yung pag-alala ng ating mga asawa at mga anak pag hindi po tayo nag-message. Amen po, yun na lang po yung kagalakan sa puso ng ating mga asawa at mga anak. Diba? So, kailangan maging constant ang communication. Pakisabi nga po sa katabi, constant communication. Amen po. May mga tinatamaan po ba sa atin? Diba? At ano pa po yung last? The Son, Jesus, reflection of His Father. Diba? Sabi nga, tell me who your friends are. And I tell you who you are. Tell you who you are. Sabi mo Di sa ba, sana kung ganun lang. Pero ano usually na naririnig natin. Kanino magulang yan? Di ba? Kanino anak yan? Di ba? Sino magulang yan? Pinalaki ba niya ng tama ng magulang niya? Walang modo Ay, naku po. Di ba? May mga ganon. Amen po. Pero minsan hindi yun sa magulang. Di ba? Kung paano Sa environment. It's It's all about the parenting. It's all about the environment. Yeah. Amen. Kaya ang Lord Jesus, na the Son Jesus, reflection of His Father. Di ba? Sabi nga ni Philip, di ba, Panginoon? At sabi niya, sinabi ng Lord na siya ay babalik na sa langit sa kung saan na siya pupunta.
Sabi ni Philip, Lord, show us your Father. Panginoon, pakita niyo po sa amin ano yung Ama. Ano po ang sabi ni Lord Jesus? Philip, napakatagal na ninyo akong kasama. Pero hanggang ngayon, hindi niyo pa ba alam na ang sino bang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama? Amen po. So, sa atin pong mga individual personalities, mga kapatid, nagre-reflect din po kung anong klaseng magulang meron po tayo. Of course, may exemption. Di ba? Hindi naman po lahat, meron naman po talagang masama po yung tatay, pero dahil masama yung tatay or yung nanay, ang pinili ng anak ay hindi magpakasama. Amen. Ang pinili niya ay maging mabuti. Amen. Dahil ayaw niya matulad sa kanyang nanay or tatay. Amen po. Pero basically, generally, sa pagpapalaki po natin sa mga anak, kung paano po yung ating mga anak ay ganun kasi ganun din po yung nakikita niya sa loob ng bahay. Amen po. Kaya it is for us to choose kung ano po yung maging reflection ng ating mga anak sa ibang tao. So yun lang po mga kapatid, palampakan po natin.